nakita, ang aming narinig, ang aming ipinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Mahigit 19,000 pamilya sa iba't ibang rehiyon sa bansa apektado ng mga pag-ulan dulot ng pinaigting na hanging habagat. NAIA Expressway Phase 2A na magdudugtong sa Macapagal Boulevard patungong NAIA Terminal 1 at 2 bubuksan sa first 100 days ng Duterte administration. Government Peace Panel at Moro Islamic Liberation Front nagkasundong palawigin ang membership ng Bangsamoro Transition Commission. Mahigit 70,000 work visa inilaan ng Qatari government para sa mga skilled Filipino workers. Mahigit 70,000 work visa inilaan ng Qatari government para sa mga skilled Filipino workers. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-15 sa buwan ng Agosto, taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mga nasugatan sa magkakahiwalay na aksidente sa Quezon City at Camarines Sur. Ito ang balita ni Benedict Galazan. Nabali ang kaliwang paa ng driver ng motorsiklo matapos makabanggaan ng L300 van sa Aurora Boulevard, corner Araneta Avenue, dakong alas 12 ng hating gabi. Nakilala ang biktima na si Romel Agtotobo, 30 anyos, na residente ng Cainta, Rizal. Magkatuwang na nilapatan ng paunang lunas ng UNCV News and Rescue Team at Central San Juan Fire Rescue ang biktima na nagtamo ng mga sugat sa paa, tuhod, noo at mata. Habang tinulungan naman ng Raha Rescue ang live-in partner nito na kanyang angkas na si Abigail Aguilon, 26 anyos, na nagtamo din ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matapos mabigyan ng paunang lunas, agad isinugod ang dalawang biktima sa San Juan Medical Center. Samantala, sugatan din ng driver ng van na si Ray Viernes na nagtamo ng sugat sa kanyang kamay na binigyan din ng first aid. Samantala, agad na nirespondihan ng UNCV News and Rescue Team ang banggaan ng 4 na sasakyan sa Panfil Highway, Barangay Plansa, Pamplona, Camarines Sur noong Biyernes ng gabi. Sa lakas ng banggaan, nawasak ang harapang bahagi ng trailer truck at ng bus. Nilapatan naman ang paunang lunas ng grupo ang driver ng trailer truck na si Mang Rogelio Lumabaw na nagtamo ng mga sugat sa paa at pamamaga ng kanang balikat. Gayon din ang pahinante nito na nagkaroon naman ng sugat at gasgas sa likod. Binigyan din ng first aid ng UNCV News and Rescue Team ang dalawang pasahero ng bus na pawang nagtamo ng bukol. Batay sa inisyal na investigasyon ng PNP Pamplona, nag-overtake ang Del Monte Land Transport Bus Company o DLTB sa isang cargo truck. Ayon sa nakuha kong impormasyon, may isang sasakyan, isa ring truck na ino-overtaken ng DLTB. Kaya siya na papunta dito sa kabilang linya. Ito parang nag-iwas siya doon sa BLTB. Kaya sumalpak dito sa isang truck. Matapos malapatan ng paunang lunas ang mga biktima, ay tumanggi na ang mga ito na magpadala pa sa ospital. Benedict Galazan, UNCV News and Rescue. Lubog pa rin sa baha ang mahigit sa 50 barangay sa lalawigan ng Pampanga dahil sa mga pag-ulan dulot ng hanging habagat. Ito ang balita ni Joshua Antonio live. Joshua, go ahead. Maulang hapon, Atty. Reds. Pabugso-bugso pa rin ang pagbuhos ng ulan dito sa lalawigan ng Pampanga.
Dahil dito ay pinahambahan na dadami pa ang bilang ng mga barangay na malulubog sa tubig baha kapag nagtuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan. Nananatiling lubog sa baha ang 57 barangay dito sa lalawigan dahil pa rin sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Ito ay ang mga barangay sa bayan ng Guagua, Lubao, Macabebe, Masantol, San Simon, Mexico at Ciudad ng San Fernando. Ang pagbaha ay bunsod ng pag-apaw ng mga ilog ng mga nabanggit na bayan na sinabayan pa ng high tide. Samantala sa pag-ikot namin kanina, lagpas bewang na baha na ang nararanasan sa Santa Rita at Guagua, kaya hindi pa rin ito madaanan ng mga motorista. Ang iba ay gumagamit na ng balsa para lamang makatawid sa kanilang paroroonan. At ang iba naman ay sinamantala pagkakataon na manghuli ng malilit na isda at palaka para may pangulam sa kanilang pamilya. Naglagay na rin ng sandbag sa mga otoridad sa tabing ilog upang mapigilan pa ang pag-apaw ng tubig. Samantala sa lalawigan naman ng Bataan ay namahagi na ng relief goods ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Mahigit 20 barangay rito ang lubog na at lagpas tuhod ang nararanasang pagbaha. Ito ay sa bahagi ng Balanga City, bayan ng Samal, Orani, Hermosa at Dinalupihan. Isinisisi ng mga residente ang mga nakabarang water lily sa ilog kung kaya't hindi ito makalabas ng maayos at sa halip ay umaapaw sa mga kalapit na bayan. At yan muna ang balita mula dito sa Pampanga, Tony Reg. Maraming salamat Joshua Antonio, nagulat ng live mula sa Pampanga. Binahari na ang Sapang Bayan sa Kalumpit, Bulacan dahil sa pagpapakawala ng tubig ng 3 dam bunsod ng mga pag-ulan. Ito ang balita ni Nestor Torres live. Nestor, go ahead. Yes, Tony Reg, magandang hapon. Hanggang bewang na ang baha na naranasan ng mga residente dito sa Sapang Bayan sa Kalumpit, Bulacan. Pinalala pa ito ng pagpapakawala ng tubig ng Bustos at Ipo Dam dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Kailangan ng gumamit ng mga bangka ang mga residente sa tabing ilog sa Sapang Bayan dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Lagpas tuhod na ang baha naman na naranasan ng mga dinaraan ng kalsada sa barangay. Ayon sa kapitan ng barangay, kung magpapatuloy ang pag-ulan, sakalang sila magpapatupad ng evacuation sa mga apektadong lugar. Batay sa PDRMC sa buong Bulacan, may 281 na pamilya o 1,441 na individual na ang nasa evacuation center. Mula ang mga ito sa bayan ng Santa Maria, Plaridel, Norsagaray, Pulilan, Balagtas, Bulacan at Kalumpit. Sa tala ng PDRMC, 2 na ang nasawi dahil sa pagkalunod. Ang mga ito ay mula sa bayan ng San Ildefonso at sa San Jose del Monte. May isa na mga 19 anyos mula sa bayan ng Santa Maria na patuloy na pinaghahanap ngayon. Samantala, nagkakasakit na rin sa balat ang ilang residente dahil sa matagal na pagkakababad ng kanilang mga paa sa baha. Payo ng mga eksperto, kaagad itong ipasuri sa mga health center upang malapatan ng gamot. Sa ngayon ay patuloy nang umuho pa ang tubig baha sa Balagtas, Marilao at Migawayan. Itinigil na rin ang pagpapakawala ng Bustos at Ipo Dam. At yun muna ating update live mula dito sa Kalumpit. Balik sa iyo. Nestor, isang tanong lamang, no, nakakakuha ba ng mga sapat na mga relief goods, yung mga nakalagay na dyan ng DSWD, mga preposition, itong mga nasa evacuation centers? Ayon dito sa mga taga-barangay, wala pa silang nare-receive, pero inaantay nila yung pagdating ng relief goods na manggagaling sa mga munisipyo. Maraming salamat, Nestor Torres, nagulat ng live mula sa Bulacan. Samantala, humuhupa na ang tubig sa mga ilog sa probinsya ng Tarlac, kasabay ng pagbuti ng panahon ngayong araw. Ngunit sa bahagi naman ng Benguet Province, sarado pa rin sa mga motorista ang ilang kalsada dahil sa landslide. Ito ang balita. Sa Benguet Province, sarado ang 3 pangunahing kalsada sa lalawigan ng Benguet, bunsod ng ilang araw na mga pag-ulan. Ayon kay DPWH Cordillera Assistant Regional Director Albert Gahid, pansamantala nang isinara ang Bugyas Tinok Road dahil sa landslide. Maging ang Gorel Bukod Kabayan Bugyas Abatan Road o kilometer 353 hanggang 360 Tukeng ay isinara na rin dahil sa pagguho ng lupa at falling debris. Open-close naman ang sitwasyon ng kalsada sa Cannon Road, Baguio. Sa Cannon Road,
Pag tuloy-tuloy yung ulan na 2 hours, automatic na ma-close yung Cannon Road. Our men there are instructed to place signs na close yung kalsada. And we'd like also to tell the riding public na sana, pag ganun na umuulan, ay take Marcos Highway for your own safety. Cannon Road lang yun because of the falling rocks. Yun naman ang delikado sa Cannon Road. Sinuspindi rin ang klase sa ilang paaralan sa Cordillera. Samantala, pinag-iingat at pinagbabawal naman ng Department of Tourism Cordillera ang mga turista lalo na sa pagpunta sa mga kuweba at tourist spot na bulubundukin dahil sa lagay ng panahon. At sa Tarlac, humuhupa na ang tubig sa river system ng Tarlac dahil sa unti-unting pagbuti ng panahon. Kabilang sa mga ito ay ang Tarlac River, Nambalan River at Rio Chico sa Concepcion. Rio Chico River is also slowly receding. Ang magiging problema niyan natin dito is yung ating catch basin, yung Municipality of Lapas and Concepcion, wherein yung floodwaters galing from sa north side at saka from Cabanatuan will be cascading down yan sa Lapas. So expect after 2 days, Lapas naman yan ang magiging flooded. Sa kabila ng paghupa ng tubig ay tuloy-tuloy pa rin ang sandbagging sa bayan ng Concepcion, Tarlac City at Santa Ignacia dahil sa mga sirang nakita sa mga dike. Ayon sa PDRRMC at DPWH, kailangan na ng pangmatagalang solusyon sa mga dike upang hindi na mangamba ang ating mga kababayang Tarlakenyo sa banta ng pagbaha tuwing sasapit ang panahon ng tag-ulan. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Tarlac. Posible namang abutin pa ng 3 araw bago maibalik sa normal ang serbisyo ng Maynilad matapos bumagal ang kanilang produksyon dahil sa ilang araw na pag-ulan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Unti-unti nang nakababawi ang Maynilad sa produksyon ng tubig na isinusuplay sa mga residente sa West Zone ng Metro Manila. Kahapon ay naapektuhan ng nasa 850,000 household nang bumagal ang paglilinis ng tubig mula sa dam dahil sa paglakas at tuloy-tuloy na pag-ulan nitong weekend. Ayon sa Maynilad, sa sobrang lakas ng ulan noong Sabado ay tumaas ang turbidity o pagkaputik ng tubig na galing sa Ipu Dam na pumupunta sa kanilang planta. Dahil dito, nabawasan ng 750 million liters per day o MLD ang produksyon ng malinis na tubig sa nakalipas na araw. Subalit ngayon ay bumaba na ito sa 160 MLD. Kaya ho natin up to 400 NTU na tinatawag or methylometric unit. Yan ho ang sukat ng sediment sa tubig. Noon hong Sabado, umabot ho tayo sa 2,000 NTU. Kaya napilitan ho talaga kami i-cut ang production kasi kailangan yan mas madalas ang backwash, ang paglinis ng filter para safe naman ang tubig na ilalabas ng planta. Sa ngayon ay bumaba na sa 300 ang NTU, subalit kailangan pa ng ilang araw bago mabalik sa normal ang serbisyo ng Maynilad. Kahit na tumigil na halimbawa ngayon at mag-normal na ang sitwasyon, makapag-produce na kami ng dati namin pinuproduce na level, kailangan namin ng 3 araw para mag-normalize, mapuno ulit yung mga reservoir. Noong 2012, unang nangyari ang pagtaas ng turbidity at pinag-aaralan na ngayon ng Maynilad kung bakit ito nangyari at kung paano din nila ito masusolusyonan. Sa mga lugar na apektado ng supply ng tubig, maaaring mag-request ng rasyon sa Maynilad sa hotline 737-3311. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Muling nagtipon ng mga bansa na miyembro ng Climate Vulnerable Forum upang talakayin ang kahalagahan ng pagtutulungan upang labanan ang epekto ng climate change. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Pabago-bagong klima, mga bagyo at iba pang natural disasters. Hindi na maikakaila ang epekto at manifestasyon ng climate change sa bansa at maging sa buong mundo. Kaya naman sa forum na isinagawa kanina sa Senado, binigyan diin ni Senator Loren Legarda na siyang chair ng Senate Committee on Climate Change and Finance ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga bansa upang labanan ang climate change. 43 bansa na miyembro ng Climate Vulnerable Forum o VCF ang muling nagpulong upang talakayin ang isyu na ito. Sa kanyang talumpati, sinabi ng senadora na kailangan babaan sa 1.5 degrees Celsius ang global warming limit sa halip na 2 degrees Celsius
na nakasaad sa Paris Agreement. May isa katuparan ito sa pamamagitan ng pagbaba ng carbon emissions na siyang sanhi ng pag-init ng temperatura ng mundo o global warming. Sa pamamagitan nito, maraming buhay at kabuhayan na masasagip at mapapabuti ang lagay ng mga ecosystem. Ayon naman kay Dr. Manava Sivakumar ng Intergovernmental Panel on Climate Change, nakababahala na ang epekto ng climate change sa sektor ng agrikultura dahil patuloy ang pagbaba ng agricultural production. Ayon kay Senator Loren Legarda, bagaman hindi malaki ang kontribusyon ng developing countries katulad ng Pilipinas sa greenhouse gas emissions, apektado pa rin tayo ng industrial activities ng mga malalaking bansa. Kaya naman nararapat lang na tumupad sa napagkasunduan ang mga mauunlad na bansa at mag-abot ng tulong sa iba pang apektado ng climate change. Nakasaad sa Paris Agreement na ang mga industrialized at mga developed na bansa ay dapat magbigay ng teknikal at pinansyal na tulong dahil sila nga ang naging sanhi ng global warming o pagbabago ng ating klima. At yan ay maliwanag sa Paris Agreement. Samantala, bilang pagtatapos ng forum, nagsagawa ng turnover ceremony kung saan ibinigay na ng Pilipinas ang presidential seat ng Climate Vulnerable Forum sa bansang Utopia. Ayon kay Senator Legarda, umaasa siyang maipagpapatuloy ng Utopia ang mga nasimulang hakbang ng Pilipinas tungo sa pagbibigay ng boses sa mga maliliit na bansa pagdating sa environmental issues. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Susunod sa ito ang balita. NAIA Expressway Phase 2A na magdudugtong sa Macapagal Boulevard patungong NAIA Terminal 1 at 2 bubuksan sa first 100 days ng Duterte administration. 14 na ahensya magbibigay serbisyo sa one-stop service center para sa overseas Filipino workers. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Aabot sa mahigit sa 19,000 pamilya sa iba't ibang probinsya ng bansa na apektuhan ng mga pag-ulan dulot ng hanging habagat. Mula sa NDRRMC, itong balita ni Aiko Miguel live. Aiko, go ahead. Batay sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, may tinatayang 19,406 na pamilya o mahigit sa 80,000 tao ang apektado ng mga pag-ulan dulot ng pinaigting na hanging habagat. Mahigit 11,000 naman o katumbas ng 50,592 na tao ang pansamantalang inilikas sa 104 designated evacuation centers. 5 naman ang naitalang patay, kabilang na dito ang 14 at 16 na taong gulang na babae na nabagsakan ng firewall sa Santa Cruz, Manila. At ang 68 taong gulang na lalaki na tinangay ng malakas na agos ng tubig habang tinatawid ang ilog sa Kanawilian, Haniway, Iloilo. Attorney Reg, 6 naman ang naitalang sugatan dahil sa epekto ng habagat, habang isang lalaki ang hindi pa natatagpuan matapos pumalaot at mangisda noong August 8 sa Barangay Gasan, Marinduque. Nakaranas naman ng pagbaha na umabot sa 6 feet ang Pangasinan, Bataan, Bulacan, Pampanga at ilang bahagi ng Metro Manila. 17 insidente rin ang naitala kaugnay ng habagat na mula sa Region 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 6 at National Capital Region. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang aerial inspection upang i-assess ang pinsala ng habagat at matinding pag-uulan sa Metro Manila, kabilang na ang Marikina River, Pasig River at La Mesa Dam. Pinatitiyak ni Pangulong Duterte ang kaligtasan ng publiko, lalo na ang mga malapit sa Marikina River, Pasig River at La Mesa Dam. Gayon din ang continuous assessment sa pinsala sa agrikultura at prepositioning ng mga relief good para sa mga apektadong residente. Attorney Reg, mamayang alas 8, inaasahang ilalabas ng National Disaster Risk Reduction Management Council ang update sa sitwasyon sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Yan muna ang latest live mula dito sa NDRRMC. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Aiko Miguel. Nag-uulat ang live mula sa NDRRMC.
Samantala, tatapusin na ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa loob ng first 100 days ng Duterte administration ang konstruksyon ng NAIA Expressway Phase 2A project na mag-uugnay sa Macapagal Boulevard at NAIA Terminal 1 at 2. At para ibigay sa atin ang detalye ng ulat na yan, kasama natin sa studio si Joan Nano. Joan, go ahead. Magandang gabi sa iyo, Attorney Reg, at magandang gabi sa lahat ng ating mga kasambahay. Kanina nga, Attorney Reg, ay binisita nito ni Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar itong ongoing construction nitong NAIA Expressway Project dyan sa paligid ng Ninoy Aquino International Airport. Ang NAIA Expressway ay isang 4-lane na road project. Ito ay meron na Phase 2A. Ito yung tinatawag na magkokonekta dito sa Macapagal Boulevard patungo dyan sa NAIA Terminal 1 at Terminal 2. Habang yung Phase 2B naman, ito naman yung magdurugtong dyan sa domestic road, papunta naman dyan sa Terminal 3 and Terminal 4. At ayon nga kay Secretary Villar, ay target nga ng ahensya na buksan sa mga motorista ang bahagi ng Phase 2A sa darating na Setyembre, 3rd week of September to be exact, Attorney Reg, no? At yan ay kaalinsabay nga ng first 100 days ng Duterte administration. Pakinggan natin ang pahayag ni DPWH Secretary Mark Villar. Konting tiis na lang po. We're almost there. Ang utos po ni Presidente 24/7 and we're gonna work 24/7 para matapos na kagad itong NAIA Expressway. Samantala, ito namang Phase 2B ay plano namang tapusin ng ahensya bago sumapit ang holiday season sa Desyembre, kung saan inaasahan nga yung pagdagsa ng mga pasahero sa mga paliparan. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Secretary Mark Villar ng DPWH. Significantly, kung mga pupunta sa airport, at least the surface, they'll be able to avoid the surface roads. Yung time nila can be cut as far as 1/4 yung time nila dahil sa NAIA Expressway. Oras nga na matapos itong proyekto na ito, Attorney Reg, ay inaasahan nga na magiging mabilis na yung pagbiyahe ng nasa 80,000 mga motorista na papunta sa mga airport terminal. At maaari ring dumaan dyan sa expressway na yan yung mga sasakyan mula sa South Luzon Expressway, gayon din yung mga magagaling sa Cavitex. At sa pagtaya nga ng DPWH, mula sa dating 20 minutes na biyahe mula sa SLEX patungong Terminal 1, ay maaari na lamang itong umabot, Attorney Reg, sa 8 minuto. Pero depende pa rin yan sa traffic situation. Ano? Ang nasabing proyekto ay mayroong mahigit sa 7 kilometrong elevated expressway na may kasamang 16 na off and on ramps na nakaposisyon sa Villamor Air Base, sa Miaa Road, sa Seaside Drive, Imelda Avenue at iba pang strategic location. Aabuti naman ng mula 35 hanggang 45 pesos ang halaga ng toll fee dyan sa NAIA Expressway. Attorney Reg? Joan, 100 days. Kailan ito matatapos? Ang projection dyan ng DPWH ay 3rd week ng September. Okay. So yan ay bubuksan na sa ating mga motorista. So ito ay promise ni Secretary Mark Villar. At ano naman yung assurance natin na matutupad to? Kasi yung mga last administration, yung magpapasagasa daw sila sa tren, yung mga ganun na may mga promises, no? Would this be actually a feasible schedule for the finishing of this project? Ang sinasabi nga ni Secretary Mark Villar sa atin, Attorney Reg, ay talagang sa ngayon ay nagtutulungan na sila nitong San Miguel Corporation at sa kasalukuyan ay 24/7 na nga ang ginagawa nilang trabaho. At sa kasalukuyan nga, Attorney Reg, nasa 89.28% na yung kanilang napoproyekto dyan sa Phase 2. Completion? Yes. Okay. Phase 2A. So yan na yung kanilang completion rate. So kaya naman very confident na itong si Secretary Villar kanina na sabihin niya sa atin na kaya na nila within 100 days, first 100 days nga na Duterte admin, and ito rin daw kasi ang instruction din ni Pangulong Duterte. Let's be fair to the past administration. What took them so long na matapos itong proyekto na to? Because I'm sure yun din ang gusto nila, matapos kagad-kagad. Pero ano ba yung mga naging hadlang? Ang mga naging problema, Attorney Reg, ng nakaraang administration, kaya medyo nagkaroon ng delay itong completion nitong proyekto na ito. Actually, ang target talaga ng past admin, ito ay matapos na noon pang APEC, noong November 2015. Yun nga lang, nagkaroon kasi sila ng problema na maisettle yung mga right-of-way issues, kaya medyo na-delay itong completion ng proyekto na ito. Oo, kasi ang right-of-way kailangan babayaran ng gobyerno ng just compensation at kailangan mag-file ng mga kaso yan, no, for sa korte para to prove na for public use yung gagawin na yan. Maraming salamat, Joan Nano, para sa ulat na yan.
Sa ibang balita, inaasahang mas mapapabilis pa ang serbisyo ng pamahalaan sa pagbubukas ng One-Stop Service Center para sa mga Overseas Filipino Worker o OFW. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Tinatayang 2,000 hanggang 3,000 OFW araw-araw ang kayang mapagsilbihan sa One-Stop Service Center for OFWs o OSCO sa loob ng Philippine Overseas Employment Administration sa Ortigas. Ito ay sang-ayon sa direktiba ng Pangulong Rodrigo Duterte na mapadali ang pagproseso ng mga dokumento ng ating mga kababayang OFW. When a document like an application for a permit or any document comes to an office, that document has to be acted upon within 72 hours. Ilan sa mga ito ay ang Department of Foreign Affairs, National Bureau of Investigation, Social Security System, Pag-ibig Fund, Commission on Higher Education, Overseas Workers Welfare Administration, PhilHealth, Professional Regulation Commission, Technical Education Skills and Development Authority, Maritime Industry Authority at Bureau of Immigration. Bukas ang OSCO sa POEA Ortigas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Through the leadership of President Duterte, Secretary Bello, na patuloy ang ating paghahandog ng serbisyo sa kanila, pagpapalakas ng serbisyong nasimulan na noon pa man. Kaya't tayo na lang ay nandito para i-guarantee sa mga OFWs na hindi tayo titigil until ganap ang convenience, ang serbisyo at pagpa-facilitate ng mga proseso para sa mga OFWs, para na rin sa OFWs at sa kanilang mga pamilya. Isa ang taga-Antique at isang OFW galing Jeddah na si Oliver Galan sa mga nakasubok ng one-stop shop. Hindi ka na makapag-aksaya ng oras mo na pupunta-punta ka pa sa iba. Dito, madali na. Mas maraming oras naman ang magugugol para sa pamilya ng OFW galing Dubai na si Mang Randy dahil tapos na siya sa pagproseso ng ilang dokumentong kailangan niya. Dati, matagal, pabalik-balik pa, papunta ka doon, papunta dito. Minsan naabot na 1 linggo. Ngayon, 1 hour, 2 hour, tapos na. Madali siya. Kasabay din na inilunsad ang 24/7 hotlines ng POEA upang tumanggap ng mga katanungan, reklamo at ilan pang pangangailangan ng mga OFW. Bukod sa hindi na kailangan pang magsadya sa mga tanggapan ng mga ahensya, dito sa One-Stop Service Center for OFWs ay hindi na kailangan pa ng mga numero upang pumila sa bawat transaction window. Kaya't makatitipid ang ating mga kababayang OFWs sa gastos at oras para sa pagpoproseso ng kanilang mga dokumento. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Ortigas. Nagkasundo na ang Government Peace Panel at Moro Islamic Liberation Front o MILF na palawigin pa ang bilang ng mga miyembro ng Bangsamoro Transition Commission. Ito ang balita ni Benedict Galazan. Papalawigin pa ang bilang ng mga miyembro ng Bangsamoro Transition Commission. Ito ang napagkasunduan ng panig ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front sa kauna-unahang pagkakataon na nagpulong ang mga ito sa Kuala Lumpur, Malaysia sa ilalim ng Duterte administration. Sa kasalukuyan, 15 ang miyembro ng Transition Commission, 7 miyembro ay pinili ng pamahalaan, samantalang ang 8 ay pinili ng MILF. Sa bagong agreement, dadagdagan ng tig-3 miyembro ang magkabilang panig. The parties agreed to increase the membership of the Bangsamoro Transition Commission or BTC with 11 members to be nominated by the MILF and 10 by the GPS. For this purpose, the panels recommended the issuance of a revised executive order on the Bangsamoro Transition Commission by the Philippine President. Ang Bangsamoro Transition Commission o BTC na binuo sa pamamagitan ng Executive Order 120 ang inatasang sumulat ng Bangsamoro Basic Law o BBL. Hindi pumasa sa 16th Congress ang unang bersyon ng BBL dahil sa umano'y pagiging unconstitutional nito at sa nangyaring insidente sa Mamasapan o Maguindanao kung saan 44 na PNP Special Action Force member ang nasawi. Samantala, inumpisahan na ang pagpapatupad ng mga naunang napagkasunduan ng government at MILF Peace Panel sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ayon na rin sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte. We move to the very more important part, which is implementation. Expectations are very high in our people there, and we have to meet these expectations together
no longer negotiating, taking strong positions against each other across the table, but now going to be partners on how to make things happen for the Bangsamoro. With the strong political will of President Rodrigo Roa Duterte to resolve the Bangsamoro question, we find ourselves partnering again to bring this exercise to a successful conclusion. Kabilang din sa mga kinatawan ng pamahalaan na nagtungo sa Kuala Lumpur, Malaysia, sina House Speaker Pantaleon Alvarez at House Majority Floor Leader Rodolfo Pariñas upang bigyang katiyakan ang MILF na ang kasalukuyang kongreso ay kaisa ni Pangulong Duterte sa pagkakamit ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Tiniyak din ni Secretary Duresa na aakma sa panukalang Federal System of Government ang bubuing Bangsamoro Government Entity. Benedict Galazan, UNCV News and Rescue. Sa ibang balita, papasukin na rin ng Philippine National Police o PNP ang mga high-end bars sa Metro Manila bilang bahagi ng pinaigting na kampanya kontra iligal na droga. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pumirma ang mga may-ari ng mga high-end bar sa isang kasunduan sa Philippine National Police upang isailalim sa surveillance ang kanilang mga establishmento. Ito'y matapos ang naunang pahayag ni Chief PNP Police Director General Ronald De La Rosa na kakausapin niya ang mga may-ari ng mga bar dahil ito umano ang madalas na katransaksyon ng mga drug syndicate. Ayon kay NCRPO Chief, Police Chief Superintendent Oscar Albayalde, kapag napirmahan na ang Memorandum of Agreement, maglalagay na sila ng 2 hanggang 3 pulis na nakasibilyan sa loob ng bawat bar upang magsagawa ng surveillance. Initially, nakipag-coordinate kami sa kanila at willing sila na pumasok yung mga pulis in civilian to conduct surveillance doon sa kanilang mga bar. Very cooperative itong mga to na nung nakausap natin sila at parang matanggal ang haka-haka na yung kanilang mga club ay distribution ng mga illegal drugs, particularly yung ecstasy. Uunahin nila ang mga bar sa Bonifacio Global City. In random, pwede tayong maglagay ng mga pulis na intelligence operatives doon na nakasibilyan na tayo. Yung BGC, particularly yung Valkyrie, pumayag yun, yung sa Valkyrie, nakausap na natin yun. And all others na mga bars doon sa BGC. Nakatakda ring magsagawa ng surveillance ang Quezon City Police District. We'll be coordinating with the different management of this establishment for us to be able to have access on them, and for sure gusto rin nila mangyari yung ganon para maiwasan din itong mga proliferation based on the reported presence itong mga ecstasy and other party drugs. Nitong weekend, 2 suspect ang nahuli, kabilang ang isang radio DJ sa isang kondo sa BGC kung saan nakita ang milyong halaga ng ecstasy at marijuana. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa kasalukuyan, nananatiling nasa perimeter lamang ang mga pulis na nagbabantay sa mga bar hanggat wala pang MOA na pinipirmahan sa pagitan ni Chief PNP at ng mga may-ari nito. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Inalis na sa pwesto ng Quezon City Police District ang mahigit sa 70 nilang tauhan dahil sa umunoy pagkakasangkot sa operasyon na iligal na droga at paglabag sa anti-torture law. Ito ang balita ni Victor Cosare. Isang Chief Inspector, isang Senior Inspector at 70 non-commissioned officers na may ranggong PO1 hanggang SPO4 ang tinanggal sa pwesto ng Quezon City Police District kaugnay sa nagpapatuloy na internal cleansing ng organisasyon. 3 sa mga nirelieve na police officer galing sa Station 3 ay dahil sa paglabag sa anti-torture law, habang ang 69 ay dahil umano sa pagkakasangkot sa sindikato ng iligal na droga. Miyembro ng anti-drugs unit ang karamihan sa mga nirelieve. Kaya nga sila nare-report dahil alleged involvement, so ibig sabihin alleged patong sa drug. We ask all our commanders, the station commanders and other unit commanders to recommend to us the personnel that they want to be relieved, particularly those who are performing anti-illegal drugs operation. Pansamantalang mananatili sa District Headquarters Support Unit ng QCPD ang naturang mga pulis habang sumasailalim sa investigasyon. Sakaling mapatunayang sangkot sa iligal na gawain, sasampahan sila ng reklamo at aalisin sa serbisyo.
Kung hindi naman mapatunayan ang pagkakasangkot sa operasyon ng iligal na droga, makapagpapatuloy sila bilang pulis, subalit hindi na ibabalik sa Anti-Drugs Operation Unit. They will be assigned to the units which we believe will be fitted for them. Sa tala ng QCPD, sa ngayon aabot na sa 140 pulis sa Quezon City ang iniimbestigahan dahil sa aligasyon ng pagiging sangkot sa sindikato ng iligal na droga. Matatandaang noong Hulyo, 88 pulis mula Station 6 at District Anti-Illegal Drugs Unit ang nirelieve ng QCPD dahil sa suspetsya ng pagiging sangkot sa negosyo ng iligal na droga, subalit 17 na sa mga ito ang naabsuelto. Samantala, simula July 1, mahigit 6,500 na drug users at drug pushers ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa Quezon City. Mahigit 600 naman ang nahuli ng mga pulis habang 47 ang napatay na mga sospek sa pagtutulak ng iligal na droga matapos umanong manlaban sa anti-drug operation ng Quezon City Police. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Quezon City. Dalawang 2,457 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA Cubao sa Quezon City, itong balita ni Monokson Live. Mon, traffic na ba dyan? Magandang gabi, Atty. Reg. Nako, sumabay pa itong mahina lang naman na ambon sa napaka-traffic dito sa may area ng Cubao. Kaya medyo magkakaproblema itong ating mga kababayan na pauwi na sa kanilang mga tahanan. Silipin natin ang sitwasyon ng traffic dito sa may EDSA Aurora. Yung mga manggagaling po ng Makati Business District, lalo na po dyan sa may area ng Ayala, medyo napakabagal na po ng daloy ng mga sakyan simula pa lamang northbound lane ng Ayala. Magsisimula po yung traffic dyan sa may area po ng Magallanes Interchange, pagbaba po approaching po ng Ayala. Moderate to heavy traffic din po tuloy-tuloy hanggang sa may area ng Buendia, kasama na rin po ang Guadalupe hanggang makarating po kayo dyan sa may area ng Mandaluyong, partikular ito pong Pioneer going po ng Boni at ng Shaw. Medyo may pagluwag ng kaunti dyan sa may area ng Mega Mall Ortigas at dyan sa may flyover ng Ortigas, subalit pagdating po dyan sa malapit sa may White Plains, mabagal po ang daloy ng mga sakyan hanggang makarating na po kayo dito sa may area ng Farmers. Subalit huwag kayong mag-alala, itong northbound lane ng EDSA Cubao ay maluwag naman at wala magiging problema hanggang makarating na po kayo dyan sa may area ng Baliwag at dyan sa may Kamuning flyover all the way po dyan sa may area ng Quezon Avenue going sa North Ave. Subalit ito ang problema, yung mga pupunta po ng South, partikular yung mga papunta po dyan sa may area ng Ortigas at ng Makati area, dito pa lamang po sa may EDSA Aurora southbound ay mabagal na po ang daloy ng mga sakyan. Ito pong underpass going po ng Farmers, moderate to heavy traffic na po tayo, napakabagal ng usad. Simula pa lang po yan dyan sa may area ng Kamuning flyover. Yan pong traffic na yan ay hanggang dyan sa may area ng Farmers, kasama na rin po itong Krame at kasama na rin yung area going po ng Ortigas, particular itong Connecticut at dyan po sa may going ng Rosario area. Samantala, ito pong Ortigas flyover going naman po ng Shaw Boulevard ay medyo maluwag, subalit mabagal po ang flow ng traffic. Magsisimula po sa may area ng Pioneer, kabilang na po dyan ang area ng Orense, Buendia at dyan po sa may area ng Ayala.
Siyempre, lagi po natin pinapaalala sa lahat ng mga motorista pag ganito pong medyo maulan ay huwag po tayo masyadong mabilis magpatakbo ng mga sakyan dahil mas prone po sa aksidente pag ganitong medyo basa po ang mga lansangan. Paalala rin po sa ating mga kababayan ng number coding, epektibo po muli yan simula po bukas ng alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Lahat po ng sasakyan ng plate number nagtatapos sa 3 at 4. Bawal po sa lahat ng mga lansangan sa Metro Manila. Yan po ating traffic update. Balik sa Attorney Reg. Maraming salamat, Monokson. Nag-ulat ang live mula sa EDSA, Cubao sa Quezon City. Isang low-pressure area o LPA ang namataan ng pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang detalye sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, magpapalakas ba ng habagat itong LPA? Magandang gabi, Tony Reggie, sa ating mga kasambahay. Medyo nagkakaroon na ng improvement yung lagay ng ating panahon at ikukumpara yung mga pag-ulan kahapon, mas bawas na ngayon dahil medyo humihina itong epekto ng habagat habang papalayo naman o papunta sa may silangan ng Japan itong isang bagyo na kahapon ay nasa dagat Pasipiko. Ito yung nagpapalakas sana dito sa may habagat, subalit habang lumalayo sa bansa ay humihina din itong epekto ng habagat sa ating bansa. Kaya na-expect natin sa mga susunod na araw ay magkakaroon pa rin ng improvement ang lagay ng panahon. Pero meron pa rin epekto ang habagat, Attorney Edge. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Ito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong low pressure area ay nasa distansya po na 890 kilometers sa may silangan po yan ng Baler Aurora. At sa ngayon po, umiiral pa rin yung southwest monsoon o habagat na naka-apekto po sa may buong area ng Luzon. Kaya ang gale warning naman po ng pag-asa nakataas sa may western seaboard ng Luzon. Mataas po ang mga pag-alon, delikado na pumalaot, lalo na po yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat dahil po sa taas nga ng mga pag-alon. Sa forecast naman po ng pag-asa, ang area po ng Ilocos Region, yung Benguet, Zambales, Bataan, ang makakaranas po dyan ng makulimlim pa rin na lagay ng panahon at magkakaroon ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsan po malalakas na mga pag-ulan na dala nga po niyang habagat. Samantalang Metro Manila, yung Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, kasama na po nalalabing bahagi ng Central Luzon, yung Cavite, Laguna, yung area din po ng Batangas, Rizal at Mindoro, makakaranas naman po ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Inalalabing bahagi po ng Luzon ay makakaranas naman po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Guidance sa Quezon City, maaari pong umabot ng 30 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Tuigaraw 32, Baguio po 16 to 20 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 31 degrees Celsius. Yung area naman po ng Visayas ay makakaranas din po ng bagyo maulap hanggang sa maulap na papaborit. Magkakaroon din po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City, maaari pong pumalo sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Metro Cebu 32 at 33 sa may area po ng Tacloban City. Sa may area po ng Mindanao ay may improvement din po lagay ng panahon. May mga chance na magkakaroon lang po ng mga isolated rain showers and thunderstorms, lalo na po pagdating ng hapon o kaya po ay sa gabi. Sa Cagayan de Oro City at dyan po sa may area ng Metro Davao, maaari pong umabot ng 34 degrees Celsius ang maximum temperature bukas at sa may area po ng Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:42 a.m. at naman pong sunset, 6:19 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Sa ibang balita, isinumite na ng Department of Budget and Management o DBM sa mababang kapulungan ng Kongreso ang National Expenditure Program o panukalang pondo para sa taong 2017 kung saan tumaas ang karamihan sa pondo ng mga departamento. Ito ang balita ni Grace Cassie. Mas mataas ng 11.6% ang 27 proposed national budget na umabot sa 3.350 trillion pesos kumpara sa 3.002 trillion pesos na pambansang pondo para sa 2016. Paliwanag ng DBM, ito ay upang matugunan ang mga prioridad ng Duterte administration gaya ng pagsugpo sa krimen, iligal na droga at pagtatanggol sa teritoryo ng bansa.
mula sa mahigit 117 billion 134.5 billion pesos na ang panukalang pondo ng Department of National Defense. Tumaas naman ng 24.6% ang pondo ng PNP habang 15% sa AFP. Halos doble naman ang itinaas na panukalang pondo ng ARMM. Kabilang sa mga tumaasang pondo ay ang Department of Education, Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources, Department of Justice, Department of Public Works and Highways, Department of Science and Technology, Department of Social Welfare and Development, Department of Transportation, Judiciary at Office of the President. Naglaan rin ang kasalukuyang administrasyon ng pondo para sa pagtatayo ng mga rehabilitation centers, implementasyon ng RH Law, pagtatayo ng mga pabahay, Conditional Cash Transfer Program at Rice Allowance Program para sa 3 milyong pamilya. Naglaan rin ang pondo para sa dagdag na sweldo ng mga pulis at sundalo, dagdag na korte sa buong bansa, flood control project at infrastructure projects. We're putting our money where our mouth is, right? This budget is consistent with President Duterte's 10-point agenda. Tiniyak naman ng kalihim na wala ng PDAF sa panukalang pondo at inalis na rin nila ang bottom-up budgeting na ginamit ng nagdaang administrasyon. It is a transparent budget. It is compliant with the 2 landmark Supreme Court decisions on PDAF and DAP. Nang tanungin kung saan kukunin ang dagdag na pondo ng ahensya, ito ang sagot ni Jokno. We are planning to broaden the VAT base. We also expect to collect from non-tax revenues. We have increased the budget deficit from 3% to 3% of GDP. Sa budget message ng Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi nito na dapat lang ibalik sa tao ang kanilang pondo dahil ito ang dahilan at pangunahing responsibilidad ng pabahalaan. Grace Casen, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Naglabas na ng resolusyon ang Department of Justice o DOJ na nag-uutos na sampahan ng direct assault with murder sa korte ang 88 miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF kaugnay na madugong mamasapan o incident. Nakakita ang DOJ ng ebidensya na nagpapatunay na may intensyong patayin ang 35 miyembro ng Philippine National Police 55th Special Action Company. Pinatay umano ang mga ito sa isang patraidor o with treachery na pamamaraan at malinaw na nagkaroon ng kalupitan sa sinapit na mga ito, batay sa pahayag ng saksi. Batay rin sa resolusyon, wala pang may sasampang reklamo laban sa mga pumatay sa 9 na miyembro ng 84th SAF Company dahil sa kawalan ng testigo. Ang reklamong theft naman, kaugnay rin ng mamasapan ng incident, ay dinismiss ng DOJ dahil kailangan pa umano itong imbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI. Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 4th Division ang pagbasa na sakdal kay Senator Sherwin Gatchalian at dating Local Water Utilities Administration Chief Prospero Pichay sa kasong graft, malversation at paglabag sa banking law. Ito ang balita ni Monokson. Personal na nagtungo sa Sandigan Bayan si Senator Sherwin Gatchalian at Surigao del Sur 1st District Representative Prospero Pichay upang dumalo sa kanilang arraignment. Subalit ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 4th Division ang pagbasa ng sakdal sa kasong graft, malversation at paglabag sa banking laws dahil sa mga nakabinbing mosyon ng 2 akusado. Kasama rin sa kinasuhan ang 24 pang personalidad, kabilang na ang mga kapatid at magulang ni Senator Gatchalian. Nagsimula ang kaso noong 2009 nang ilipat ng Local Water Utilities Administration o LUA ang 780 million pesos na public fund sa Express Savings Bank Incorporated o ESBI. Si Pichay ang namumuno sa LUA nang bilhin nito ang ESBI na pagmamay-ari naman ng mga Gatchalian. Lumabas sa investigasyon na bumili ang LUA ng mahigit 400,000 stock sa naturang bangko na nagkakahalaga ng 80 million pesos na wala man lamang pahintulot sa Office of the President, sa Monetary Board, sa Department of Finance at sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
Maliban sa 80 million na ibinayad sa stocks, nag-deposit rin umano ang luwa ng 300 million sa savings account ng ESBI, bukod pa sa 400 million advance payment sa stock subscription ng bangko. Kinwestiyon ng korte kung bakit nagpatuloy ang transaksyon gayong malapit ng malugi ang bangko. Naniniwala si Congressman Pichay na may kulay politika ang mga kaso laban sa kanya. Obviously, it's politically motivated. It's a political persecution. Sinabi naman ni Senator Gatchalian na kahit kailan ay hindi siya nasangkot sa anumang korupsyon at handa silang makipagtulungan sa korte upang lumabas ang katotohanan. In 15 years sa Valenzuela, linalabanan namin corruption. Hindi ako nakasuhan in any of the corruption in Valenzuela. And now for 2,500 pesos nakasuhan tayo. So confident naman ako na malampasan naman natin ito bandang huli. Sa October 5, muling itinakda ang arraignment ni Senator Gatchalian at Congressman Pichay. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Sandigan Bayan. Nagbukas ng mahigit sa 70,000 working visa ang pamahalaan ng Doha, Qatar para sa mga manggagawang Pilipino. Gayunman, may paalala ang Embahada ng Pilipinas sa mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Ito ang balita ni Aramay Dungo. Nakipagpulong si Philippine Ambassador Wilfredo Santos sa bagong talagang Labor Minister ng Qatar na si Saad Al-Jafali Al-Nuaimi tungkol sa kapakanan ng mga overseas Filipino worker dito sa Doha, Qatar. Sa pulong, ipinahayag ng opisyal ng Qatar na nagbukas ang bansa ng mahigit 70,000 work visa para sa highly skilled Filipino worker. Well, this is a positive news, okay, 77,000. But of course, this will have to be worked out in coordination with DOLE, POEA, and of course the embassy and their counterpart agencies here in Qatar. Nagkaroon din siya ng pagkakataon upang maipaabot sa pamahalaan ng Qatar ang pagkilala ng pamahalaan ng Pilipinas sa labor reforms ng bansa para sa kapakanan ng mga migrant worker. Bagaman may bagong oportunidad, patuloy pa rin ang paalala ng Embahada at Philippine Labor Office sa Qatar sa ating mga kababayan na dumaan sa tamang proseso upang makaiwas sa problema, lalo na sa mga illegal recruiter. My advice is that they go through the normal recruitment process. They have to go through the Philippine Overseas Employment Administration. They have to have a contract signed in with Philippines so that they will enter here legally. Gusto din po namin magbigay ng babala sa mga Filipinos na because of this announcement, marami pong mga agencies or middlemen na who may exploit the situation. I-check nyo po na license dapat sila. Ayon sa mga opisyal, malaking bagay ang Best Community Award na ipinagkaloob sa Philcom dito sa Qatar. Kaya naman pinapayuhan ng ating mga kababayan na tiyaking legal ang pagpasok sa bansa upang hindi masira ang tiwalang ito. Aramay Dungo, UNTV News and Rescue, Doha, Qatar. 8 individual naman na nasawi sa gang war sa Honduras. Samantala, nagkagulo ang mga pasahero sa John F. Kennedy International Airport na makarinig na magkakasunod na putok ng baril. Ito ang balita ni Marge Navarro. Sa Amerika, agad na inilikas ang mga pasahero sa departure area ng John F. Kennedy International Airport Terminal 8 matapos makarinig ng magkakasunod na putok ng baril. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad kung saan nanggaling ang mga putok at kung sino ang may kagagawa nito. Wala namang iniulat na nasugatan o nasawi sa pamamaril. Sa Honduras, 8 ang nasawi matapos na pagbabarilin ng isang hindi pa nakikilalang suspect sa Tegucigalpa City kahapon. Naganap ang pamamaril sa labas ng isang bar sa Altos de Luarque. Bunsod ang pag-atake ng gang war sa pagitan ng Mara Salvatrucha at Mara Barrio 10. Sangkot umano ang dalawang grupo sa malaganap na extortion, pagbebenta ng droga at pagpatay at agawan ng teritoryo sa syudad. At sa Spain,
Humarap sa korte ang babaeng suspect sa sunog sa 15 forest fire sa kanlurang bahagi ng Galicia, Spain. Ayon sa mga otoridad, naaresto ang 56 na taong gulang na babae sa Cerceda habang nasa akto ng panununog. Dala ng babae ang ilang lighter at bote na naglalaman ng flammable liquid. Samantala, sinabi ng Galician Fire Department na under control na ang sunog at inalis na rin ang Situation 2 alert sa mga residential area na naapektuhan nito. Marge Navarro, UNTV News and Rescue, Philippines. Parehong bigo ang pambato ng Pilipinas sa golf at marathon sa kanilang kampanya sa Rio 2016 Olympic Games. Ito ang balita ni Chris Perez. Tinapos ni Miguel Tabuena ang kanyang kampanya sa golf competition sa pamamagitan ng Final 1 under par 70 para sa total na 291. Kahapon, 2 over par 73 ang kanyang third round at lalo pang nabaon sa standings. Malayong malayo sa leader na si Justin Rose ng Great Britain. Sa buong kompetisyon ay inabala ng injury si Tabuena na nakaapekto ng husto sa kanyang performance. Nagtapos sa ika-53 pwesto ang 23 anyos Asian Tour regular. Samantala, masaya pa rin ang Pinay marathoner na si Mary Joy Tabal kahit 124 placer sa women's marathon. Ilang ulit na nagpahinga at sandaling tumigil sa pagtakbo si Tabal dahil sa sobrang init. Nakaapekto rin sa performance ng 27 years old na si Tabal ang mahangin na panahon. Naurasan si Tabal sa 42-kilometer race ng 3 oras, 2 minuto at 27 segundo. Ang Kenya na si Jemima Sumgong ang nag-gold medal sa tiyempong 2 hours, 24 minutes and 4 seconds. Sinundan naman ito ng silver medalist na si Eunice Kirwan ng Bahrain at Mari Dibaba ng Ethiopia na nakakuha naman ng bronze medal. Hindi na nakabante ang mga pambato ng Pilipinas na sina Miguel Tabuena sa golf at Mary Joy Tabal sa marathon. Gayunman, may 3 pa tayong atleta na aabangan at inaasahan na makadaragdag ng medalya para sa Pilipinas sa Rio Olympics. Chris Perez, UNTV News and Rescue, Rio de Janeiro, Brazil. Tumugma sa genre ng guest judge na si Top Suzara ang tinanghal na Song of the Week ng A Song of Praise o ASOP Music Festival ngayong linggo, kaya't nais nitong bigyan ng sariling rendisyon ang naturang awit. Ito ang balita ni Yoshiko Sata. Komposisyon ng isang kabataan na si Joseph Ponce ang napiling Song of the Week ngayong linggo sa A Song of Praise o ASOP Music Festival second weekly elimination sa buwan ng Agosto. Ang awiting Mula sa Aking Puso ay inawit ni Carlo David. Iniwan mo ang langit para lang sabihin, di ako mag-isa. Kahit panuunan, di ka pa kilala, ako inibig mo na. Di ko Nagustuhan ng hurado na si Top Suzara ang awitin dahil sa kapareho nito ang kanyang genre. Pwede naman kantahin yun, ano? Okay. Pwede. Pahira minsan. Okay na, okay po. Wala pong... Sige, when your album and your version, or when the ASOP album is out and hopefully your song finds its way into the album, and I'm looking forward to listening to that song again and maybe playing it, sharing it, di ba? Kita mo? Sabi ko sa'yo eh. Ayos, pahira minsan. Parang ang saya. No problem yan. Sige po. Haha. Kung okay lang ha. Sige lang po. Sobrang nakaka-flatter po. Galing po sa kanya. Gusto niyang kantahin. Ako, I love it. Ako, I wanna sing the song. I wanna use it in church. Dinaig nito ang mga awiting Di Ka Niya Iiwan ni Romeo Del Monte sa interpretasyon ni Genesis Mendoza at If We're With God ni Pamela Camille Paharilyaga sa rendisyon naman ni Rap Salazar. Kasama rin bilang hurado sina singer-actress Carla Martinez at Dr. Musiko Mondel Rosario. Yoshiko Sata, UNTV News and Rescue, Philippines. Mahigit sa 800 residente sa Barangay Sampaloc sa Apalit, Pampanga ang napaglingkuran ng medical mission ng programang Serbisyong Kasangbahay. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Laking pasasalamat ni Aling Ruby Yutok, residente ng Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga dahil sa medical mission ng programang Serbisyong Kasambahay. Ilang araw na kasing may sakit ang kanyang 3 anak, ngunit dahil sa kakapusan ng pera,
ay hindi niya kayang maipagamot ang mga ito sa ospital. Kabilang si Aling Ruby sa mga nakatanggap ng libreng serbisyong medikal na hatid ng programang serbisyong kasambahay ng UNTV. 3 po yung anak ko. Nauubo po sila, nilalagnat, tsaka po nagtatay. Po, para mapagamot po sila. Para po matingin po sila at mabigyan po sila ng gamot na tamang gamot. Sana po lagi pong merong ganyan para po meron po sila tutulungan na may sakit. Umabot sa mahigit 800 ang mga residente na nakatanggap ng libreng medical at optical consultation, libreng pagbubunot ng ngipin at libreng x-ray, electrocardiogram at laboratories, at libreng legal consultation. Laking pasasalamat naman ng kapitan ng barangay dahil napili ang kanilang lugar upang pagdausan ng medical mission. Nagpapasalamat ako dahil maraming nakikikinabang dito sa bigay niyong medical mission na to. Ibinahagi rin ng ilang volunteer doctor ang kanilang naging karanasan na anila ay kakaiba sa ibang medical mission na kanilang napuntahan. Maganda ang project na ito na ginagawa ng UNTV dahil malaking tulong ito sa mga tao, lalo na sa mga mahihirap na walang pambili ng gamot, saka walang pambayad ng laboratory. Matagal na rin ako may medical mission pero ito medyo kakaiba dahil kagaya na sabi ko, halos kumpleto. May laboratory, may x-ray at saka gamot. Saka ngayon lang ako naka-experience, nakasama ko ang UNTV. Patuloy ang panawagan ng UNTV sa mga profesional na nagnanais ibahagi ang kanilang kakayahan sa mga kapuspalad nating kababayan na makibahagi sa isinasagawang public service ng istasyon kahit isang araw lang. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. At yan ang ating mga balita sa sports, entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.